Howdy guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Don Bosco, Parañaque at isang tricycle naman ang i-vlog natin ngayon. Pwedeng pang business and pwede rin gamitin pang pamilya. Karusa 200. Tutok lang kayo dahil isa-isay na natin yung kanyang specs, features, and also the price. Meron siyang 5 available colors. Itong kulay green, may yellow, may puti, at yung red. Sa mga nangangailangan ng medyo malaki-laking sasakyan para sa kanilang business, pwedeng-pwede sa inyo to. Umpisan natin yung pagkilatis dito sa kanyang tires. 4.0 yung kanyang lapad. And meron tong banana type na rubber. Ang suspension naman niya dito, dual shock. Hindi tulad nung mga naunang mga lumabas, single shock lang siya. Ngayon, naka-dual shock na siya. Mas stable to, lalo na sa mga lubak. At kung marami kang karga, mas robust yung kanyang suspension dito sa kanyang harapan. Ang braking system naman nito, naka-drum brake siya. Ayan, napakalaki ng kanyang drum brake. At dito naman sa kabila, makikita natin yung kanyang speed meter sensor, which is electronic na rin siya. Hindi na siya cable. Ito naman kanyang tapaludo, intact na to dito sa kanyang body. Wala na siya dito sa ilalim, saka dun sa dulo. Pasyalan naman natin tong kanyang headlight. LED na to, ito yung kanyang signal light. At meron na rin siyang daytime running light dito. Napakalaki ng kanyang headlight. Pag nasa malayo ka, kotseng-kotse yung datingan mo. At dito sa kanyang harapan, plastic to. And then dito sa kalagitnaan, merong emblem dyan ni Rusi. At ang pangalan ng sakyan to, Karusa 200. At alam nyo na siguro kung bakit 200, no? 200cc siya. At ito yung itsura niya pag malayo. Ayan, may Rusi sa itaas. Itong wind visor niya dito, ito ay salamin, hindi siya plastic. At syempre, napakalaki ng mirrors natin dito, kaya kailangan natin ng wiper, which is meron din siya. At alam nyo ba kung top down yung gusto nyo, pwede rin tanggalin to. Itong kalahati nito, katulad no, hindi pa na-assemble yung kalahati, pwedeng tanggalin. Ayan, so dito yung mga tornilyo niya magkabilaan, ayan. Tapos dito sa kabila, ayan, tanggalin mo lang. Dito naman tayo sa side mirrors niya. Ayan, malalaking side mirror, magkabilaan. Wala lang silang nailagay na blind spot mirror sa gitna. Ang kinagandaan naman nito, pwedeng pang business kasi napakaluwang nung kanyang upuan dyan. Dito sa harapan, 3-seater yan. Sa kanyang likuran, 4-seater. So in total, 7-seater siya, no? Napakaluwang. Okay na okay to, lalo na pag tag-ulan. Tapos susundo ka ng mga anak mo, ng asawa mo. Yan, di ka na mababasa, di mo na kailangan magkaroon ng 4 wheels kung meron ka namang 3 wheels. At sa comfort naman, subukan natin tong kanyang legroom. Yung legroom niya, ayan, maluwang pa. So, pwedeng mas malaki pa sa akin yung mag-drive. Ayan, legroom. Ayan, napakaluwang. Tapos, gusto mo pang mag-angkas dito, pwedeng. Kasi 3-seater yung ginawa nila dito. At very comfortable naman siya, okay na okay. Pag nasa highway ka, mas may confident kang mag-drive ng ganito kaysa sa naka-single ka. Mas more protected ka dun sa mga kasabayan mo dun sa daan, pati na rin yung mga angkas mo. Dito rin pwede mong ilock yung door mo. Parang kotse lang din, no? Pag bubuksan mo, ingat mo lang siya. Tapos, tulak lang. Very easy. Ayan, no? Lalo na pag may mga bata kang kasama, okay na okay to. Sa roofing naman niya, hindi yan bakal, no? Ito ay rubberized. Kaya kapag ulan, hindi talaga tutulo dun sa loob yung tubig. At meron na rin tong mga strap dito. Ayan, kapitan pag bababa ka o kaya sasakay. At yung mga buttons natin na makikita dito, may busina ka dyan. Nakakapanibago lang yung kanyang turning lights button kasi nakatayo. So, left and right. Ayan. Tapos yung kanyang button for dimmer. Ayan, high and low. Dito naman sa kabila, ito yung button for the wiper niya. Ito yung kanyang dim light. Ito yung kanyang daytime running light. At saka kung atras ka, ito yung button niya. No? Iilaw yung likod mo. At yung kanyang starting system, push button lang siya. Other buttons pa na makikita natin dito. Ito hindi ko sigurado pero may engine logo siya. No? Baka ito yung kill switch niya. At meron din siyang built-in na hazard light. Kung mapapansin rin ninyo, magkabilaan niya, pwedeng lagyan ng speaker. Yung kanyang meter panel, fully digital na rin yan. May emblem din dito ni Rusi. Yung kanyang ignition, mechanical. May front compartment din siya dyan. Dito naman tayo sa kanyang foot pads. Dito sa baba, meron din siyang traditional foot shift gear, which is ito. Ayan. Meron din siyang rear brake, ito, yung panlikod. Naka-cable pa yan, pero yung kanyang front brake, hydraulics na rin yan. At dito sa kanyang taas, meron ding on and off nung kanyang ilaw dito sa loob. Kung may mga gamit ka naman, pwede mong ilagay dyan sa kanyang likod, kasi maluwang dyan. Tires naman natin dito sa kanyang likod, same lang dun sa front, 4.0. Ang decals na makikita naman natin dito, meron siyang Rusi dito, Karusa 200i. I means fuel injected na rin siya at water cooled na rin. Nandito naman tayo sa kanyang likod.
mukha na siyang owner pag makikita mo siya in actual. Medyo malapad na rin siya. At ang maganda dito, meron na rin siyang built-in na metal bumper dyan sa likod. Yung kanyang mga dulo doon, rubber yon. Yung kanyang stoplight turning lights, at saka yung kanyang reverse, LED na lahat yan. Engine type, meron siyang single cylinder, 4-stroke, water-cooled nga, gaya ng sabi natin, and fuel injected. Ang pinaka-displacement niya, 197. Bore stroke, meron siyang 63.5 by 62.2 mm. At yung pinakabigat niya is meron siyang 410 kilograms. Ang dimension naman niya, 2,600 mm by 1,360 mm by 1,800 mm. Meron tong max speed of 70 kilometers per hour. Mabilis na rin para sa tricycle. At dun naman sa kanyang engine, naka Euro 4 na to, kaya yung emission niya mas eco-friendly. Dito naman sa kanyang right side, yung lagayan ng kanyang gasolina, meron tong fuel tank capacity na 16 liters at yung kanyang fuel consumption 4.6 liters per 100 kilometers. SRP naman guys, 170,000 pesos. Kung gusto nilang installment, ilalagay ko na lang dyan sa inyong screen. For more info, ilalagay ko na lang dito yung kanilang Facebook page in case na gusto nyo mag-inquire dito sa kanilang motor. Para sa mga keyboard warriors naman natin, ano naman ang masasabi nyo dito sa motor na to? Ang inyong nasa isipan, i-comment nyo na dun sa comment section below. Sa mga napadaan dyan, sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. I-click nyo na rin po yung ating notification bell para lahat ng upload natin, manonotify kayo. Please support me na rin po sa ating Facebook page at sa ating TikTok na yung link ay nasa description sa baba. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!